Ng gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Ah, bukas na ho yung kay Amy Marcos. Mas nagandahan ho ako rito sa ano. Magbigay ho tayo reaksyon ha. Magbigay din po kayo ng reaksyon nyo dito. Baka parehas tayo. Mga boss, di ba? News explain. Yan. Mga kasong bribery at plunder versus Senador Jinggoy Estrada. One day ago pa lang po ito. Hiramin natin yung kay Idol Ed Linggao, no? Meron ho itong 71,000 subscriber. 71,000 views. At meron palang 3.69 million subscriber tong News Everywhere, no? Pakinggan natin. Bibigyan tayo reaksyon, no? Bribery at indirect bribery, pero not guilty naman sa plunder si Senator Jinggoy Estrada. Ano pong kaibahan ng dalawa at bakit may ganong paghihimay ang Sandigan Bayan? Not guilty ho sa plunder, pero na-guilty siya, yun, sa bribery raw. Tuloy. Ito'y may kinalaman sa pork barrel case si Senator Jose Ejercito Estrada at Janet Lim Napoles, kung saan naakusahan ng dalawa ng pandarambong ng 183 million pesos na pork barrel funds. Mahigit isang dekada na ang nakakaraan. Balikan lang po natin yung mga nangyari. Si Napoles ay nagmamay-ari ng JLN Corporation na tinatag niya para pagsamantalaan ng mga pork barrels ng mga senador at mga congressmen. Paano ito ginagawa? Ayon sa kanyang mga sariling tauhan na kalaunay kumanta, kinukunsyaba ni Napoles ang ilang mga senador at congressman na maglaan ng kanilang pork barrel para sa mga peking NGO na kanyang binubuo. Dito ho ako kumukuluktok yung tuktok ko, no? Niyayaya daw, parang gano'n, di ba? Niyayaya ni Napoles ang mga congressmen at mga senador na sa kanya, mga peking NGO, no? Tuloy. Itong pera para sa mga peking NGO na may mga peking proyekto. Ano ang hatian? Ayon sa mga tumestigo sa korte, 40 hanggang 50% ng pondong yan ibabalik po sa mga mambabatas bilang kanilang komisyon o kaya kickback. Ang natitira, paghahatian ni Napoles at iba pa ng kanyang mga kinunsyaba. Sa kaso na sinampa ng... Teka, asan na yung mga kinunsyaba ni Napoles? Bakit si Napoles lang ang nakulong? Yung ba mga kinunsyaba niya, wala nang hindi na ba nakasuhan? Mga tanong lang natin yan, mga boss, ha? Si Napoles lang ang bida, eh. Yung kinunsyaba niya na sinabi pinaghatian nila, yung di ba? Sige, tuloy. Ombudsman laban kay Napoles at Estrada, ginit ng mga prosecutor ang kasong plunder o ang pandrambong ng pera ng bayan na hindi bababa sa 50 million pesos. Binuo ni Napoles ang mga sumusunod na peking NGO para dito. Ang National Agribusiness Corporation o NABCOR, ang National Livelihood Development Corporation, ang Technical Resource Corporation, ang Masaganang Ani para sa Magsasaka Foundation at ang Social Development Program for Farmers Foundation. Ayon na rin sa mga... Alam nyo, mga boss, ang tanong ko rito, sino ba si Napoles? Para makadikit siya rito sa mga senador na to, pati si Juan Ponce Enrile, kasama ko rito. At sabi nga, meron pang mga congressman pa na parang naloko ni Napoles sila, di ba? Dahil peking, hindi ba nagpa-imbestiga itong mga sa paglalagakan ng kanilang mga pan? Hindi ba sila nag-imbestiga? Sino si Janet Napoles? At ano itong kanyang mga NGO na sinasabi? Di ba? Ang talino ni Juan Ponce Enrile. Di ba? Tuloy. Naunang mga hatol, malinaw ang hocus-pocus at malinaw ang pagnanakaw. Pero kung ganon, bakit acquitted sa plunder kung meron bang direct at indirect bribery? Ang sabi kasi ng Sandigan Bayan, ang malinaw na pandarambong ay ang panig o sa panig ni Deputy Chief of Staff ni Estrada na si Pauline Labayan. Si Labayan po... Deputy Chief of Staff po, Pauline Labayan, Yun daw ho ang nandambong. Mga boss, si Atty. Enzo hindi ho naniniwala dyan. Para kasing ganito yan, Parang, ikaw amo, yung tauhan mo, dinadambong ka, di mo alam. Ganun lang ho kasimple ito, Ibaba pa natin ng konti. Ikaw ang tapos yung katulong mo, ninanakawan ka, wala kang alam. Tuloy. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahahanap. Si Labayan kasi ang tanging humaharap kay Napoles at tumatanggap ng mga komite. Yun ang problema. Nasa Silabayan, hindi raw makita.
Ganon din yung nangyari kay ano eh. Ito, si Panday. Oo, si Panday. Oo, ayun naman ano niya, ang nakulong. Siya libre. Pero may pumasok sa kanya, sa kanyang bank account na ano, na 100,000,000 din eh. O, di ba? Oh, hindi raw yata si Noli. Si Quezon Sole, wala raw siyang kaso. Oh. At yung kanyang kanang kamay, namatay na ho sa kulungan. Pero ito nawawala yung kay Marcos, dito kay Estrada. Pero yung kay Enrile naman, nakulong ho yung Gigi Reyes. Oh, di ba? Yun din ho yung ano yun din ho ang nakulong. Si Enrile laya yung military matanda na raw, hindi na raw pwede makulong. Parang gano'n na. Tuloy. Ang hindi malinaw kahit sa korte kung paano hindi nahalata ni Estrada ang pagnakaw ng 100,000,000 piso ng kanyang mga pork barrel fund. Oh, daan-daang milyong piso na kanyang mga pork barrels pan. Oh, di ba? Ano si Estrada? Syuma? Ano si Jinggoy? Jinggoy si Panday? Syuma? Ano si Enrile? Syuma? Oh, tuloy natin. Ito ang dahilan kung bakit not guilty si Estrada sa plunder. May nakawan nga na nangyari pero hindi direktang maitukoy ito kay Estrada dahil ang mismong nag-endorse ng mga pag-endorse sa mga peking NGO para sa kanyang pork barrel ay hindi naman daw paglabag sa batas at hindi naman direktang pruweba ng korupsyon. Ngayon, saan pumasok po yung direct at ang indirect bribery? Bigyang halaga ng korte ang halimbawa, testimonya ng negosyanteng si Ruby Tuason, ang middleman ni John Napoles. Ayon kay Tuason, tumanggap si Estrada ng 1,000,000 piso, ilang milyong piso galing kay Napoles. Ayon kay Tuason, personal pa niyang dineliver ang perang ito sa bahay ni Estrada sa San Juan. Sinabi pa raw ni Tuason kay Estrada na personal na ang perang dineliver niya ay advance commission mula kay Napoles. Kalaunan ay pinabalik ni Estrada ang pera. Ang ipinabigay ho, advance commission 1.5 million at saka 4.2 million. Oh. Tapos pinabalik daw ni Estrada Kay Napoles, pero ayon sa Sandigan Bayan, ito'y huli na. Pero ngayon, kinikwestiyon ng mga abogado ni Estrada kung paano siya nahatulan ng kasong bribery, gayong hindi naman ito kasong sinampa laban sa kanya ng ombudsman. Ang sinampa kasing kaso laban sa kanya ay plunder. Ayon po sa Sandigan Bayan, pasok ito sa variance doctrine. Ombudsman ang nagsampa ng kaso, ang nagsintensya Sandigan Bayan, no? Mga boss, tuloy. Sa ilalim po ng Rules of Criminal Procedure. Sa pinakasimpleng paliwanag, kahit iba sa akusasyon ang napatunayan sa korte, may kaunting flexibility ang isang hukom basta't hindi po ito masyadong nalalayo. Halimbawa, bagamat magkaiba sila, ang plunder ay maaring may kasamang bribery. Pero hindi naman lahat ng bribery ay plunder. Mga kapatid, Edwin. Napakinggan nyo naman po yung explanation, yung balita ni Ed Lingaw, ni Idol Ed Lingaw. Magaling ho si Ed Lingaw. Mga boss. To, kino-question ngayon. Hindi ho tayo abogado, no? Pero, itong naging desisyon ng Sandigan Bayan, sa kaso nito si Estrada, hindi ho tuminadali. As a matter of fact, tatawa si Jane nito. As a matter of fact, 10 taon ho yata mahigit ito bago nakapagbaba ng desisyon tungkol ho dito sa kaso ni Estrada. Nakapiyansa nga lang ho yan di ba? Naka-bail out of bail lang ho yan Hindi po ba? Kaya hindi ho yan minili. 10 taon ang ginugol ng Sandigan Bayan para makapagbagsak ng ganyan desisyon na not guilty siya. Although, si Atty. Enzo, duda attorney na yon, tayo pa hindi magduda. Pero sa bribery, and direct and indirect bribery, pasok siya. At yun nga, sinintensyahan siya. Pero yun nga, magmo-motion for reconsideration daw siya sa Sandigan Bayan. Di ba mga boss? Alam nga namang tablahin ng mismo Sandigan Bayan yung kanila naging desisyon sa loob ng 10 taon. Siyempre, ano yan? Hindi babaliwalahin yung motion for reconsideration na yan. Kaya yun nga, aakyat to, sigurado aakyat ito sa
Korte Suprema. Yun na yun. Doon na ho magkakatalo dyan sa Korte Suprema. Dahil yun nga, kinikisyon, plunder yung sinampan nyo sa akin eh. Ba't nagilty ako sa bribery? Yan na naman po tayo mga boss. Hindi ho natin alam kung anong magiging desisyon. Kung sakasakaling ang sasampa ito. Pero yun nga, meron akong nakapapanood na baka pwedeng sabi ng Korte Suprema wala, dapat to plunder. Kasi re-reviewin ulit ng Korte Suprema pala yan yung dahol na ano na yan plunder to. Hindi lang bribery to. Pwedeng ganun ang mangyari, mga chief. Yun ang sabi ng mga kagalang-galang, maski na si Atty. Enzo, maski na si Laila de Lima, yun ang sabi. Kasi pag-aaralan ulit na sandigan ng Korte Suprema yan ba't ka umaapil kung ano balang parang bubuksan ulit yung libro kagaya ng nangyari kay Hubert Webb. Guilty sa mababang hukuman, mapila sa Korte ng Apil, guilty pa rin pagdating sa Korte Suprema. Mga bobo kayo, walang kasalanan yan. Palayain yan. Kaya hindi mo malalaman kung anong mangyayari sa Korte Suprema, di ba mga boss? Yun ang nakakatuwa di ba? Ito isipin mo. Magiging maestrado ka ba ng Sandigang Bayan o ng Ombudsman kung mahina ka? Ang ipinail ng Ombudsman sa Sandigang Bayan, plunder ng mga prosecutor. Pero pagdating sa Sandigang Bayan, sabi ng Sandigang Bayan, walang plunder. Acquitted yan. Pero bribery, pasok siya. Yun ang nangyayari, di ba? Kaya nga kinikisyon ni Estrada plunder ang kaso sa akin ng ombudsman tapos gigiltiin niyo ako sa bribery. Tingin batas yan. Ang sakit sa ulo ng batas natin mga boss, no? Ngayon kinikisyon yan. Parang yun nga kinikisyon niya, di ba? Bakit naman Sandigang Bayan plunder ang kaso ko tapos bribery niyo ako kinumbik? Parang ganun. Parang sinasabi na motion for reconsideration. Parang pag-aralan niyo ulit yan. Mukhang mali kayo dyan. Parang ganun, di ba? Sinasabi ng mga grupo ni Estrada. Mali yan. Kaya nga nagmo-motion for reconsideration, di ba? Parang ganun ho yan. Maganda lang pakinggan, motion for reconsideration. Na humingi sila motion for reconsideration. Pag-aralan nyo mabuti yung naging desisyon nyo, paltos yan. Parang ganun yan. Plunder ang kaso ko, tapos bribery nyo kukumbik. Ano kayo, hilo? Balik ko tayo dito kay Janet Napoles. Hindi kaya, ito, sa akin to, ewan ko sa inyo, mga boss. Hindi kaya itong Janet Lim Napoles na to, ginamit lang to nitong mga honorable na to para magtayo. Parang kaya sinasabi ni Mab, conspiracy theory. Hatian hati daw. Doon sa ibigay niya, papasok ka sa fake na NGO ni Napoles. Pag naipasok mo na yung kalahati, ibibigay sa'yo bilang komisyon mo. Tapos yung kalahati, paghahati-hatian nitong mga kagrupo ni Janet Lim Napoles. Ganun sabi ni Ed Lingaw. Paghahati-hatian nila. Itong mga apat ho yung sinabi ni Ed Lingaw na mga peking NGO na binuo ni Napoles. Tanong, ganun ba kasusyunga itong mga may mga kongresista pa yata pumasok din Although wala na yata nasama, maliban si Enrile, si Jinggoy, at saka ito si Panday. Si Revilla. Panday kasi yan Para si Robin Padilla, si Kim naman siya. Doon sa mga pelikula. Pinanonood ko mga pelikula niya mga yan Nakalimut. Asyong Salonga ba to si Jinggoy. Mga boss. Yun ang ko dyan.
baka hindi ho ako naniniwala na ganun katatangay ang mga senador na yan para maloko ni Napoles na mag-invest kayo sa akin. Dito kayo maglagak ng inyong mga pidap at meron akong mga project. Tapos ngayon si Napoles ang nandun nabubulok sa kulungan. At kayo ba, tinatanong ni Atty. NCM marami, kayo ba naniniwala na walang alam si Estrada do sa yung nawawala na kanyang chief of staff ba? Kasi kaya siya naging acquitted sa plunder kasi nga yun ang sabi ng Sandigan Bayan. Diba mga boss? Yan ang ating yan ang yung katuwaan lang. Ano sa palagay nyo? Nagamit lang ba si Janet Lim Napoles nitong mga kagalang-galang na mga senador at nagkabukuhan? Ito ang nangyari ata ito panahon pa ni panahon ni Coricot ni si Macapagal Arroyo. Tapos nung panahon ni Pinoy, ayan, naimbestigahan yata ni Laila de Lima at saka ni Conchita Morales. Yan ho yata nangyari dyan. Hindi nila akalain si Pinoy ang mananalo. Sino ba kalaban ni Pinoy? Nakalimutan ko na Sino ba kalaban ni Pinoy? Di Venecia ba? Sino ba? Tinalo ni Pinoy? Wala Baka alam nyo, sabihin nyo kung sino nakalaban ni Pinoy sa pagkapangulo Yun po ako Kung ako tatanungin ninyo, di ako naniniwala na kaya. Sino ba si Napoles? Yun. Hindi ako naniniwala ganong kalakas ang loob ng babae na yan at ganong katibay ang koneksyon niyan para pumasok dyan sa mga senador na yan at dito, imbes kayo sa sa mga peke kong NGO. Sino ang tao sa likod ni Napoles? Yun ang tanong dyan. Lakas ng loob mo. At yun na nga, ito namang mga may-ari nitong pidap na nasa pangalan nila, naniwala sila sa sinasabi ni Napoles? Hindi ko kaya isipin yan, mga boss. Juan Ponce Enrile, maloloko ni Napoles sa mga kanyang peking NGO, mag-i-imbes si Juan Ponce Enrile ng pidap. Si Jinggoy, si Revilla, ewan ko sa inyo, mag-collab na po tayo, mga boss. Para sa akin, baka, may handler ho yan si Napoles. Meron ho diyang, nakita nyo ba yung pamumuhay ng anak ni Napoles sa ibang bansa? Puro, maganda, sa ibang bansa, at saka talaga maraming pera. Ewan ko, sosoli, o kung paano gagawin ng gobyerno, kung masosoli pa, sa tansya ko, mabubulok na ho si Napoles sa kulungan, di ba? Ganun ho yan, pero itong mga akusadong, senador pa, ano pa, senador, kita mo dyan. Ano ba? Pilipinas. Mag-collab na po tayo, mga boss. Kayo ba? Naniniwala kayo sa istorya ng ganyan? Na inganyo ni Napoles ang mga senador na mag-imbes yung PDAP scam nila ilagay sa mga peking NGO ni Janet Lim Napoles? Sino ba ang nabiktima? Itong mga senador o si Janet Lim Napoles? O si Juan de la Cruz? The answer is letter C, Juan de la Cruz. Hindi naman pera ng mga senador yan Kaya nga, plunder ang kanilang mga kaso Pag nanakaw, di ba? Hindi naman nila pera pandarambong. Pero acquitted.
si Jinggoy, guilty si Napoles. Parang gano'n, di ba? Acquitted din ba si Napoles? Imposible naman. Ewan ko, bahala na sila. Basta, di ako naniniwala dyan sa lakas ng loob ni Napoles. At hindi rin ako naniniwala na nagtiwala itong mga senador sa sinasabi ni Napoles na gano'n ganito. Malabo yan. Malabo po sa tinta ng pusit yan. Elizabeth Scare, shout out Good evening, Sir Rox. Talagang kawawa mga jeepney drivers. Wala namang pakialam ang gobyernong ito. Ang importante sa kanila, kumita sila. Ang mga walang kwenta ng tao ang pasimuno nito. Di man lang iniisip yung mga walang alam, kundi mag-drive lang. At dito nila pinapakain ang kanilang pamilya. Ay, totoo yan. Ito yung mga comments sa akin kahapon. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque, to your loving family. At salamat sa aming mga sumusubaybay sa inyong programa po. Stay safe po. And God bless po tayong lahat. God bless, Ladies Anita. Ladies Anita ulit. Ang mga ginagawa ng LTFRB sa mga driver ay babalik din sa kanila. Nakakalumo or panghinaan ng loob. Ang mga padusa ng mga halimaw sa mga nagsusumikap ng mga driver para pangkain ng pamilya nila. Nakakahabag, nakakalungkot naman talaga. Totoo yan, Ladies Anita. Ilang araw na lang sila. Oy, meron hong breaking news, Kibuloy, hindi ho aaten sa 23. Ayon kay Arlene Stone. Dahil siya raw anong tawag dito? Nakalimutan ko parang wala na raw yata, parang nag-ano na yata. Pumunta na sa nag-appoint sa kanya. Tawag dun. Nakalimutan ko Parang pagkain ng Panginoon Jesus na umakyat na siya sa langit. Parang Elizabeth Iscari ulit. Basta ako, mula nang umupo yan Duterte at Marcos administration, sunod-sunod na ang paghihirap ng mga Pinoy. At dapat sisihin dito ang mga bobotante na di man lang iniisip ang kinabukasan ng ating bansa. At ngayon, dito makikita kung ano epekto nito na di man lang nag-iisip ang mga ito. At mga walang kwentang mga politiko ang kanilang pinili. Ay nako, di ba Sir Rox? Sinabi mo pa. Yan, ang ipapala nila. Ladies Anita ulit Sir Roque po, sa buong mundo po, lahat nagtataasan po kasi yung iikutin ng mga barko po ay hindi na pwedeng dumaan sa Red Sea. Kailangang umikot sa Africa po para ligtas sa hostage pong mga Myanmar. Yan po yung totoo. Dahilan ng pagtaas ng mga produkto po, kaya lahat tataas pa po. Yun, patay. Ito, paano di babasahin to? Sige nga, hindi ko alam yun. Ladies Anita ulit, correct ka po dyan, Sir Roque. Doon ang buong pamilya. Doon ang buong pamilya tumira sa harapan ng Malacanang o Mindiola, kasama ang kanilang pamilya. Tignan magiging reaksyon ni BBM. Di ba? Hunger strike sila. Wala na kaming pambayad sa bahay. Wala na kaming makain. Saan kami? Other way around. Hindi kaya sila pwedeng humingi ng tulong sa mga pastor, kay Tulfo, sa mga nangyayaring ito na pasakit sa kanilang buhay. Ang dami ho yan Elizabeth Iscari ulit Dagdag comment ko pa po. Ano na ang kahinatnan ng bansang ito, Sir Rox? Kaawa-awa ang maraming mahihirap ngayon. At pati ang jeepney modernization, ipinipilit pa talagang ipatupad na di man lang pinag-aralan ng husto. God bless us. Yun nga. Ladies Anita, nakakadurog po ng puso ang magiging kalagayan ng mga driver po. Napakasakit sa kalooban para sa akin. Maski sa lahat ng makikakita niyan, sa nangyayari na yan, masakit ang kalooban nila. Lalo-lalo na yung mga kakaya natin na talagang kailangang maghanap buhay para kumain. Yan ang hanap buhay nila yan. Matagal na, di ba? Yung
25 years na raw siyang driver o kasama yung kanyang apo, anak, asawa, anak, nandun sila habang nagrarally sila, di ba? Pero San Juan, good evening po, Karoke. Talagang kaawa-awa ang taong bayan sa modernization ng jeep. Pwede naman palit makina, Euro 4, diesel engine, kahit surplus, maraming sariwang makina na galing Japan, segunda mano. Mekaniko rin po ako. Yun! Ipari-repair ang body kung ito ay bulok na. O sinabi ko ba, di ba, Ferdinand? Kikita ang mga mekaniko, pintor, atlatero o shop sa bayan. Eh di nakatulong pa sa bansa dahil yung materyales tulad ng acetylene, welding rod, bakal, pintura, masilya at thinner na gagamitin sa repair jeepney ay may taxes. Kikita rin ang gobyerno Dasal lang po tayo sa ito mekaniko pala to, si Pedro San Juan. Di ba yun yung sabi ko? Pag bulok, dalhin sa repair, pa-repair, tapos mausok. Maraming pwedeng gawin eh. Pero yung para ka tanggalin mo yung jeep, may nag-comment dito. Sige, bilhin nyo na yung jeep ko. Gobyerno, bayaran nyo na to. At magtitinda na lang ako ng puto. At sampagita. Di ba? Hindi na ako magmamaneho. Bayaran ninyo itong jeep ko. Saan ko ito bebenta? Ganun na lang. Di ba, mga sir? Marilo Pabianak, shout out. Good evening po, Tay. At sa mga ka-warriors. Ito ang nakakadurog ng puso na lumagay man po tayo sa kalagayan nila, lalo na yung may mga sanggol na need bumili ng gatas, tapos yung mga may estudyante, yung may masakit, tiyak po, tuliro na sila ngayon pa lang. Tila parating na ang katapusan ng buhay nila. O papaano po mga honorables, happy na kayo? Masusunod na paglobo ng maibubulsan nyo. Kaunting simpatya naman po sa mga nasa laylayan. God bless us po tayo at mga giliw na ka-warriors. Nasa ibang bansa din po to si Marilo. Oo. At mostly ho na nandito, puro nasa ibang bansa. Pero yun nga, nakatutok po kayo dito sa nangyayari sa Pilipinas di ba? Wag lang ho kayo yung mga nasa mag-subscribe ho dito. Wag lang ho kayong mahuhumaling na doon ho sa mga nagko-content na pupunta sa bundok at tutulungan ho yung wala ho yun. Pelikula po yun. Pero yun nga, million ng views, Okinawa, Japan. At million din na subscriber. Sus Mariosep, ano ba yan? Part 1, Part 2, Part 3, patatayuan yung bulok na bahay, paaayos niya. Dahil gagawin niya sa wali at kung ano. Ganda na. Siyempre maganda na doon sa nakatira. Dating bulok yung bahay niya, inayos mo. Di maganda na. Laki na ng kinita. Ano ba? Pag natapos ko yung kaso ko dito kay Christine Say, di ko kaya. Madali lang ko yun konti lang barya. Huwag po kayong tutulong doon. Wala ko. Stick War Legacy, shout out. Wala talaga sa timing ito, planong ito. Naglalaway na ang mga gustong kumita dito. Gulo at sakit ng ulo ang dulot nito. Walang problema mga boss, ang mga jeep. Kung mausok, ibagsak nyo ang emission, ibagsak nyo sa emission. Yun lang naman dapat. Di ba tama? May emission babayad naman sa emission Talaga naman bagsak ka Pag mausok, bagsak ka. Stick War Legacy ulit 51 billion in 3 years. Ang tindi. Ang MRT7 ay nasa 70 billion ang cost. 10 years project. Isipin ninyo, kung nagagamit ang pera ng tama, malamang Pilipinas na ang pinakamagandang bansa sa buong mundo. Totoo. Sabi nga nung 51 billion, dapat milyonaryo na lahat ang nasa Davao. Yung congressman na tumitira, na panood mo,
Sa laki nito, 3 taon, dapat milyonaryo na lahat ang tao sa Davao. At sinabi niya, hindi parating sunrise, siyempre meron din sunset. Napanood ko yun kay Atom Enzo eh. O, di ba? Wilma Takahashi, welcome to the club. Okay ang jeep, kaya lang, gandahan gawa, hindi dapat ipaghanap buhay ang bulok na. O sinabi ko na yun, at huwag naman mataas akyatin tapos lalakad ka nakayuko pa. Tapos, o yun nga, lahat yan pwede. Pasa-pasa bayad, dapat bayad bago sumakay at mga passengers na mag-ready na ng exact bayad. O, di ba? Wala nang hassle. Bayad, mag-isip ng ikakaayos at ibawal maraming bitbit, nakakaistorbo sa daan. Okay yan jeep, i-modernize na sana. Hirap yung nakayuko. Tapos, pasa-pasa, pagbabayad, magulo. Yung bayad, gayahin yung modernized na gawa sa China, ng China. Pero, hindi rin ako maka-China. Hirap sumakay sa lumang jeep. At bawal sanang maraming bitbit. Halos di ka na makakilo sa jeep. Oh, pwede lahat yan. Pwede lahat yan. Sinasabi mo, Wilma. Pwede lahat gawin yan. Meron na nga ginawang bago eh, Francisco. O, 22-seater. Pwede kang tumayo at saka mataas na. Oh. Aircon pa. May television pa. Kompleto. Oh. Ginawa na yan, Wilma. At ang presyo, 900,000 lang. Samantalang itong jeep na China, 2.5 million. Librado Ludovico, sabi niya. Blessed morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Walang kwentang agency ng gobyerno. Maraming red tape ang Pilipinas pagdating sa sakyan. Mayroon LTO, LTFRB, LTC. Naku, only in the Philippines. Talaga. Dito sa Edmonton, Alberta, Canada, mayroong registry office doon lang. Wala nang kyaw-kyaw. Naroon na lahat. Renew ng driver, review ng license, driver test, at marami pang iba. Walang nang pagbabago ang ganyang estilo ng gobyerno. Kaya walang pag-unlad. Sorry to say, Karox. Pero wala yan. Ang realidad dyan sa Pilipinas. Totoo. Librado Ludovico ulit, oh. Hindi pakikinggan ni Bognet Singhot ang mga kawawan driver. Hindi nakaranas ng hirap yan. Hindi yan nagkamay pag kumain, gintong kutsara at tinidor ang gamit niyan. Pwe, masamid ka sana at mabulunan kasama na kayong mga taga-gobyerno. Bulok, bulok, bulok ang sistema. Tamaan nawa kayo ng kidlat. Galit si Librado. Kalat ni Baya, shout out ha. Anak ng reyna ng Cordillera na doktor pa, ayos. O, hindi mo makalikalimutan niya si Kabayo. Ah. Hello, Miss Akira Milos. Pleasant weekend, sabi ni Kalat niya. Good evening, Karoke. Bombahin mo, Karoke, sabi niya. Oh, be well, okay si Mama Bear. Federico Mandak, shout out. Gulo ang idudulot nito. Marami dyan matutuksong gumawa ng masama para may ipakain sa pamilya. Walang kwenta yung libreng sakay na yan. Saglit lang, makikitang bumiyahe yan tapos mawawala na. At yung PUJ modernization, tataas pamasahe dulot niyan. Dati nga, yung piso o 2 piso, taas takot na reklamo mo ang dulot. Ay ngayon, 30 to 40 na minimum ng pamasahe kumpara sa 13. Di ba nila naisip yan? Wala naman dagdag sa sahod. Totoo yan, Federico. Federico ulit, oh. PUJ modernization, mahal na bilihin. Charter change, yan ang 3 pangunahing dahilan para bumagsak si Marcos. Biyahe ng biyahe, wala namang nangyayari. Halos magmakaawa na si PBBM sa ibang bansa na puro pangako lang ang dala. Sayang lang yung perang ginagastos sa biyahe niya yan. Totoo yan. Biyahe ka ng biyahe, yung ginagasto mo dun, tulong mo na lang dito sa mga mahihirap. Diyos ko, puro pledges. Trilyon na yata ang pledges niyan. Wala pa pumapasok eh. Federico Mandak ulit. Oh. Ano kaya kung gayahin yung
sa Canada na pipicturean yung tumatama pag ayaw pa-picture, ay hindi bibigay ang premyo. Yun ang the best para maraming maniwala dyan sa loto. Hoy, mga senador at congressman, gumawa kayo ng batas. No picture taking, no prize. Tignan lang natin. O, yun. Yun naman na talagang tama. Para protection. Okay na. Ako tumama, milyon. Anong ba't yun? Lahat ng kukuha ng retrato, sige, kunan nyo ako. Pero nakampaligiran na ako ng mga bodyguard ko. O, diba? Kalukuhan. Cassandra Daisy, shout out ha. Ang mga mayayaman na supporters ng mga bulok na politiko ang makikinabang sa jeepney strike na yan. Jeepney strike na to. Paano? Can afford ang mga rich na negosyante na bibili ng buses na masasakyan ng mga citizen. Imbes na ang Marcos administration ang mag-provide ng bus at hire, ang mga mawalan ng franchise at bigyan ng pensyon, healthcare at stable job. Imbes na minibus na made in China, crown pa rin ang kalsada. Crowded pa rin ang kalsada. Pinagtatawanan lang tayo ng ibang bansa dahil motorsiklo ginagawang passengers. Kayo, puro motor at mas magulo. YouTube ninyo ang US. May bus at train para sa masa by the government. Napanood ko yung vlog ni Kim Chu sa Zurich. Puro train ang travel niya. Mahirap o mayaman, sumasakay doon. Kaya maayos ang bansa nila. Kawawa tayong mga Pilipino, lalo na ang mga jeepney drivers. Totoo yan, Cassandra Daisy. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Tia Deli. Sir Rox, paano ka naman po makakangiti sa mga nakikita mo sa palita sa araw-araw? Magmula po nang maupo si Kuting, puro kalmutan at purong yaw lang ang ginagawa ng mga alipores na nakaupo. Wala ka man lang pong marinig o makita na magandang balita. Pero nagagawa po ng mga kurimaw na hinayupak ng mga mandarambong na yan kasi pumapayag po si Juan de la Cruz. Totoo yan payag. Nanonood lang naman noon time show. Doon sila sa kila Tito Vic and Joey, masaya sila doon. Kila Vice Ganda, parang walang problema. Kasi pumapayag si Juan de la Cruz. Hanggat nananatili pong puro parang mga estatwa at parang tuod lang ang mga taong bayan, puro lang po hinagpis ni Judas at pahinog na lang po ng bukol. Wala pong magandang bukas at tunay na pag-asa na darating. Wala, friend, wala talaga. Puro po kengkoy at mga barabas, hestas, lahat ng mga kumukumpas. Sobrang habang panahon na po ng pagtitiis pero lusot po lahat ang mga magnanakaw na buhaya. Kasi nasa pinakapinuno po ang backup, kaya malalakas po ang loob magsipag Judas, ang mga pisting yawa. Lahat po ng appointees, puros silagpot, puro mga walang silbi ang mga buwisit. Sila po, payaman ng payaman. Si Juan de la Cruz, gang ngayon, lalong palubog na lang ng palubog. Palagi lang pong nakanganga. Totoo yan. Nakanganga at nag-aantay ng ayuda. Inawa niya pa. Nag-aantay na may bumagsak na bulalakaw. Ayuda, friend. At patak ng ulan. Samantalang ito pong mga Judas, kanya-kanya pong bilihan ng mga naglalakihang mga mansyon, shopping dito, shopping doon. At Diyos ko po Lord, buti na lang po sana kung yun na lang pong mga inutil at mga tanga ang nagdudusa. Damay-damay, pati mga matitino at matutuwid ang pag-iisip. Paulit-ulit ko pong sasabihin ang napakaganda pong litanya ni Kuting. Ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. Ang tanong, kanino pong pangarap ang natupad? Sa madlang people, budol, kay Kuting, jackpot.
O di ba? Ang saya-saya hanggang sa muli po. Impong Basyang lalayas po muna. Oh? Ano yun? Grabe po ang mga ganap sa Rox. Sakit sa dibdib. Nakakirot na rayuma. Yan ka na naman. Ang mga pesting yawa, lalo na silang ka. Nuknukan ng pamimilipit ng dila sa pagsisinungaling. Sarap mo talagang chinilasin sa nguso. Nang tumuwid yan dila mo. Buisit. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. At makikiboykot po sa loto. Ito po ang super kulit but super sweet. Sumat ninyo, Tia Deli. God bless po, Sir Rox. Ingat ka po palagi. Ikaw din huwag ka pong mag-alala. Tatama rin tayo sa loto. Pagputi ng uwak. Pag di na po uso ang pera. Tayo loto yan. Ang matindi dyan, friend. Kagaya nung ginawa. Sabi, di ba, dinagdagan daw ng tagpa 500 million. Tsaka taga 100 million. 1.7 billion ang kwenta ni mathematician na ito, Senator Coco Pimentel, na tinamaan sa loob ng isang buwan. So, yung 1.7 billion na pinasok dun, ito na naman tayo, pinasok dun ni Robles para marami raw tumaya. Maingganyo ang mga tao tumaya. Tinamaan. Tinamaan sa loob ng isang buwan. Doon sa limang jackpot na mga 47, 50, kung ano mga tinamaan ho lahat. So, yung 1.7 billion. Tapos yung tinaya nung kung talagang may hocus-pocus, wala na ho yun. Sabi ni Tulfo, magbibigay ng 30 million para tamaan ng kakasa. Wala ho yun. Ano yun? Hallucination na lang ho yun. Sila tumatama. Sila ang nagpaparte. Sisingaw po yan. Tignan mo. Pag inimbestigahan talaga ni Tulfo, pinatawag yung tumama, buko na doon. At hindi lang yung tumama ng 698 million dapat pa imbestigahan ni Tulfo. Pati yung lahat ng tumama sa loob ng isang buwan ng jackpot, mega jackpot. Todas ho yan. Kasi nasa kanila yung pera Anong pamumuhay meron ka? Todas ho yan, tignan nyo. Hindi pa ho tapos yan. Marami pa hong sisingaw sa loto na yan. Moody Muma, shout out. Hi, Sir Rox. Good evening. Kulorom dapat hulihin, ngunit ang legit na jeep, hayaan. Maghanap buhay, kawawa naman ang mga driver kapag wala na sila pamasada. Ang pinakakawawa dyan, ang anakay, alam naman yan sa Pilipinas, walang sariling sasakyan. Mananakay, walang sariling sasakyan, di ba? Okay lang sana kung yung mga sasakyan na ipe-phase out, ibili na ng gobyerno at bayaran na nila yung mga tao para makapaghanap buhay ng iba. Magtinda ng balot o kung ano man. May puhunan sila. Bili nila yung jeep. Tindang taho o kung ano yan. Para hindi sila makaisip na hindi maganda. Kaso wala Saan dadalhin yung mga pe-phase out na jeep nga? Patitimbang sa junk shop? User, shout out. Good morning, Karaoke. Nakakaawa po talaga ang mga pobreng driver na mawawala ng hanap buhay. Subalit ngunit dadapot karamihan sa kanila ay napagpabudol sa mga politiko. Totoo yun. Karaoke, sa palagay ko po ay hindi lang basta katangahan ang dumapo sa mga tabogo, kundi matinding hipnotismo. Mantakin ninyo. Kahit harap-harapan na niloloko, ay suportado pa din nila ang mga politiko para pong nalukuban ng mga diablo ang Pilipinas sa dami ng mga nangyayaring hindi maganda. At ang mga tabogo ay mga madaling makalimot at kumain ng mga isinuka na nila. Totoo! Gaya ng mga Arroyo, Estrada, Revilla, na pawang may kasong pagnanakaw
Gayon din si Subiri na dinaya, si Coco Pimentel, si Recto na may akda ng ibat. Ang sarap makikulab sa inyo, totoo. Ted, shout out Ted. Magandang magandang araw po, Aroke, at sa mga ka-warriors. Sasama ang loob ko, Karoke. Nag-iisip akong ng pinaka masakit na mura na masasabi ko sa gobyernong ito. Hindi ako naniniwalang mga bobo ang mga ito. Matatalino sila, matatalino sa pangdarambong, pandaraya, pangluloko at mga walang konsiderasyon sa mga mahihirap na nga ang basta aalisan na lang ng pinagkakakitaan. Sana ang ginawa muna nila ay hinanapan ang mga driver ng trabahong makabubuhay ng pamilya at permanent pa para kung gusto nilang bumili ng sasakyan, sinasabi ng gobyerno ay meron silang maibabayad. Kung yung gigipitin pa nila at ikukulong dahil luma ang pampasaherong sasakyan, mga walang paki basta kumita lang sila. Siguro naman kung mag-iisip sila ng pinakamagandang alternatibong paraan bago ang modernisasyon ng lumang mga sasakyan ay meron. Pero ang inuuna nila ay sarili, hindi yung naglagay sa kanila sa pwesto para makapagnakaw. Mga ano ba ang dapat na itawag sa kanila? Napakahirap naman ang tanong mo. Ang nga itatawag natin dyan, Satanas, mga kampo ng demonyo, mga ganun ba? Ha? Elizabeth Iscareo, dagdag comment ko po dito sa loto. May nanalo naman dyan, pero sa mga ilang milyon lang ito. No, may tumatama ng mga ganun. Yung 4 digits, ganun. May mga ganyan eh. Pero sa 6 digits, wala. Meron nakaka 5 digits. Yung kaibigan ko naka 5 digits eh. 20 mil. Pag 5 digits ako, 20,000 eh. Yun. Kaibigan ko yun. Pero wala na akong sumunod doon. No? Ngayon, yung nakuha niya 20,000, maski tabunan mo ngayon sa rami ng naitaya niya, hindi niyo na ho makikita. Kaya hanggang ngayon, wala na hong naulit. Taon na ho yun. Taon. Tuloy natin yung kay Elizabeth. Milyon lang ito. Para maniwala nga ang mananaya na may nananalo, kagaya ng pinsang kong nanalo, pero 11 daw silang nagparty-party doon sa jackpot. Kaya doon pa lang, kaduda-duda na, isipin ninyo, 11 million ang nakuha ang party niya, kasi daw 11 silang nakakuha. Baka yung pinsan mo lang tumama doon. Oo, tapos lang naman suluhin mo. Ito, marami pang ticket na tumama. At least naging milyonaryo yung pinsan mo kung totoo Elizabeth Scarre Al Olalia, shout out Yung announcement na huhulihin ang mga hindi rehistrado, yan ang katunayan na incompetent ang mga nakaupo. Bakit hindi rehistrado? Ngayon yung pwersahang modernisasyon, sabi nila hanggang January 31 at kolorum na ang mga jeep sa February 1 at nakahanda na daw impounding area at may 30k daw na ayuda ang gobyerno sa mga driver. Pawis at dugo ang pagpundar ng unit ng jeepney. Nakabuhayan ng isang pamilya. Bakit hindi na lang bayaran ng gobyerno ang bawat unit na ma-impound nila bilang panimula ng kawawang mga driver na mawala ng marangal na hanap buhay? Yun, di ba yung sinasabi ko kanina? Sana may TRO. May TRO pa sa Supreme Court. Good day, Sir Rox, mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Olalia. Al Olalia ulit Lumilitaw na tunay na pakay ng mga nandaya. Wala silang pakialam. Hindi naman talaga sila ibinoto. Kaya nga nandaya, mapwesto lang. Good day ulit, Sir Rox. Ito si Jane. Shout out, Jane Labayna. Si Rox,
Baka kaya galit na galit mga senador sa manager ng PCSO kasi di nila naisip itong ganito. Form of corruption. Kumbaga naunahan sila sa idea. O di ba, Sir Rof? Galing mo talaga. Sa isip-isip nila, oy, okay itong pagkakitaan sayang, nabuking king. Kaya sabi Jane walang kasamaan, hindi nabubunyag, Okinawa, Japan. Walang baong hindi sisingaw. Kasi yung nangyayari dyan sa Lotto, grupo yan conspiracy theory, sabi nga ni ma'am. User ulit Karoke, tama po kayo. Kaya leche-leche Pilipinas ay dahil sa mga sekta ng relihiyon na kinakalakal ang mga miyembro sa mga politiko. Ang nakakapagtaka po ay ang mga miyembro ng mga yan ay may mga profesional at mataas ang mga pinag-aralan, pero pag sinabi ng puno nila na iboto ang politiko, nasabi nyo nga ay kahit may sungay ay sinusunod ng mga miyembro dahil nga daw pag sinuway nila ay hindi sila makakarating sa langit. Yun. Pag ganyan po ang turo ay lalayasan nyo na ang relihiyon. Pag ganyan po ang turo ay layasan nyo na ang relihiyon ninyo. Mantakin ninyo, nag-aabuli na kayo, ikinakalakal pa kayo sa mga politiko. Mag-isip-isip din naman paminsan-minsan. Huwag sunod na sunod dahil ang Panginoong Hesukristo ay hindi kailanman kinalakal ang mga unang Kristiyano. Totoo yan. Wala ang apostoles si Kristo na yumaman. Lahat na pinagpapatay, di ba? Lahat pinako sa krus Samantalang ngayon, hindi lang naman dito sa Pilipinas, putris. Nakikita ko sa Amerika, ano ba? Mga sira, ang daming. Yan. Yung hihipuin, yung Benny Hinn ba yun, hihipuin, natutumba. Puta, mapapamura ka. Dito nga sa atin, may nangarap pa na pastor, tumakbong presidente. Binilang niya yung membro niya. Meron daw yata siyang ilang milyon. Tinimes 4 niya, panalo na siya. Talo. Nung natalo siya, dinaya raw siya. Ayoko na sabihin pangalan yan. Hindi rin ako Takin mo, kinuwenta yung membro niya. Tinimes niya sa 3 yata, times 4. Panalo na raw siya. Presidente, tinakbo. Edgardo Pangilinan, shout out. They followed leaders who have hidden agenda. Totoo. Rolando Cruz, shout out sabi niya. Dagdag kita ng mga politikong negosyante. Sila ay may contact sa mga in-check supplier ng modernisasyon, jeep, kawawang mga Pilipinong driver at mga mananakay at baka mga electronics na sasakyan gawa ng China na sumasabog patay ang mga Pinoy, hindi pinag-iisipang mabuti. Yan baka tulad ng mga 2,000 libong Lotto outlet ang pinasara ng PCSO para sila ang magtayo ng mga outlet. May pinagkaibabayan sa modernisasyon ng jeep at lotong pinagsasara, pinagkakakwartahan lang ng ang Pilipinas ang mga ganid na politiko, sabi niya. Christian Cheng Nak, shout out Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga boss. Brother Elias Asisio, shout out. Eman Escalona Nak, shout out. Balong, Boyong Kong, shout out. Christian Cheng, sabi niya. Hay nako, diyan lang naman kayo magaling Yung mga nananahimik na mga jeepney drivers ang pinag-iinitan ninyo. Ikaw, administrasyon ni Iwe Marcos, 10 ng buwisit. Pestedente mo. Pestedente mo. Anong ginagawa ninyo sa pwesto nyo? At di nyo gawan ng solusyon ang problema, gawa ninyo din. Ay blessed Sunday po, Tay Roque, at sa lahat ng mga tuwid. At tuwid ang ugat sa utak.
na nag-iisip ng matino. Christian Cheng ulit to. Ha? Ano ng administrasyon? Asa na ang promises broken ninyo during the campaign? Todo pang uuto ninyo sa ibang mga jeepney drivers na nagpaniwala sa malasang kanyong promesa. Ngayon ano? Mga paghuhulihin ng mga kolorom ng mga jeepney, ba't kayo di nyo hulihin? Ba't kayo di nyo hulihin? Ikaw, administrasyon ng Iwi Marcos, ba't di mo ipahuli sarili mo? Ba't di mo ipahuli kayo na partner in crime mong si Decoracion at Chara Carpio? Unang-una, kayo mismo ang mga kolorom. Mainit ang ulo ni Christian. Ha? Christian Cheng ulit oh. Yan ang isa sa mahirap sa inyong lahat ng mga nasa administrasyon. Yung mga pobreng nilalang na mga jeepney driver na mga gipit na nga lalo nyo pang ginigipit. Sa halip na tulungan nyo, lalo nyo pang tinanggalan ng kabuhayan. Totoo. Nga nangyari na eh. Christian Cheng ulit oh. Itong punyetang ecstasy na to, palutang-lutang lang sa helicopter, makapanood lang ng concert. Ang mga mamamayang Pilipino, di ninyo man pagmalasakitan. Yan ba ang mahal ninyo, ang taong bayan? Yan ba ang mahirap? Yan ba ang pangarap nyo, ipangarap mo rin, Marcos? Yan ba ang sabay-sabay aahon sa hirap? Yan ba ang babangon kayo? Ang sabihin mo, ecstasy, mahal nyo lang ang taong bayan. Mahal nyo lang ang taong bayad. Ang mga bayad ninyong pinakikinabangan, ninyong mga tagapagkalat ng fake news na mandon yung mga unitives na tambalos-los pa. Ako'y naiirita po talaga sa mga tinamaan ng ewan na yan. Bye for now po, Tyrox. Ingat po kayo. Salamat po. Ikaw, magpa-check up ka. Sabi ko, magpa-check up ka sa dalubhasa dyan sa sakit mo. Ha? 3JCO po. Hello, Sir Rox. Ito, theory ko lang, ha? Ano naman? Palagay ko, bibigyan ni BBM ng palugit yung mga driver na yan para bumango. Bumango siya kasi kailangan ang tsatsya eh. Saka, hindi naman siya talaga ang pasimuno niyan, di ba? Sana tama yung theory mo, my friend, ha? 3JCO ulit, oh. Tignan mo ha, Sir Rox. Si Pulong naman ngayon, ang nasa hot seat, talagang war na sila ni BBM. Una ang Duterte ang may gusto ng tsatsya, di ba? Kaso di kaya ni Robin Hood kung imbinsihin ang Senado. Ngayon naman, ang BBM administration ang may gusto ng tsatsya. Tapos, sasabihin ni Pulong sa Davao is not for sale. Friend Jane sana totoo tong away na to ha. Sana totoo ha. Baka mamaya sarsuela na naman to eh. Gagalit si Kalatin nito. Tawa-tawa siya oh. Kumbaga warning ni Pulong na di nila makukuha ang vote ng Davao. So anong ginawang ganti ni Romualdez? Di in-expose yung kanyang 51 billion pork barrel sa loob ng 3 years ha. Pero bakit mahirap pa rin ang Davao? Just asking lang po. Yun nga sabi nung go ba yun? Go. Sa laki ng niya, dapat milyonaryo na lahat ng Davao. Wala nang mahirap. Diba? Kayo siniswerte. Laki ng bulsa yata ni Pulong. Hindi magkasya yung 51 billion. Billion. 3JCO ulit. Sir Rox, dapat kasi may tamang propaganda ang dating administrasyon sa mga driver na cannot afford na mawalan ng trabaho, mga driver na di kaya yung pinapautang ng gobyerno. Sobra naman kasing hindi makatarungan sa tao ang pag-phase out ng mga jeepney. Totoo, di ba? Hindi man lang sumangguni sa mga drivers ng jeepney kung ano ang kanilang suggestion. Basta na lang ipatutupad ang modernization ng walang pakundangan. Ngayon dapat magpabango ng pangalan si BBM at gawan niya ng paraan ito. Sana nga magawan niya. Ilang araw na lang, my friend, at huhulihin na sila.
At ikukulong pa. 3J Show po ito. Sir Rox, kailangan gawan ng paraan ni BBM na maaresto na ng ICC si Diggs, pati na si Sara, para tuluyan ng hindi makaporma ang mga yan sa 2028. Totoo, pag hindi yan naaresto ng ICC, makatakbo ng 2028 at manalo, tiyak yan, kulong si Romualdez at BBM, buong pamilya nila. Pero siyempre, alam nila BBM, yan dahil siyempre, ang daming advisor na kapaligid sa kanila. Totoo yan, my friend, ha? Pero, friend Jay, no? Sa nangyayari ngayon, sa Davao, maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi basta-basta madadampot ang Duterte dahil handang mamatay ang mga taga Davao. Kita mo? Davao is not for sale. Ganyan din na isisigaw niyan. Hindi namin mamamatay muna kami bago niyo makuha si Tikong at si Chara. Sana mali ako. 3J Show ulit. Mahal namin si Tikong, Tatay Tikong. Si Inday Sara, hindi kami papayag. Pero maraming ganyan ako nakikita eh. Maski si Gordon nun nung ano yun sa Subic eh. Wala rin nagawa, diba? Yung mga sigaw na sigaw ko. 3J Show ulit to. Nako, Xerox, yan si Bilarde, halatang fake pastor. Prosperity theology ang pinakakalat niya at hindi salvation through Jesus Christ. Kaya maliwanag pa sa sikat ng araw na siya ay bulaang pastor. Ewan ko nga ba, bakit ang mga tao talagang nagpapaloko kay Bilarde, Kibuloy, INC, at iba pang mga fake pastors. Ang tunay na simbahan ay si Jesus ang ipinapangaral at ang kung papaano magkakaroon ng salvation. If they do not teach this, they are not real. Totoo yan. Shout out, Brother Jun Lagon. Ewan ko nga ba, ang dami kasing Jane. Puti ko. Dami pa yan eh. 3J Show ulit. Sa Rox, at least si Jinggoy, na sobra ding yabang, nakumbik din kahit bribery case. Makukulong pa rin siya. Malaking bagay na rin yan sa ating mga Pinoy. Ngayon kung aapil siya sa Supreme Court, baka makonvict pa siya ng plunder. Sabi ni Kaenso, kaya dapat ano pang gawin ng abogado niya, makukulong at makukulong pa rin si Jinggoy. Yan ang sinasabi natin lagi sa Rox, na hindi lahat ng oras nasa ibabaw sila. Hindi araw-araw Pasko, hahabulin din sila ng tadhana sa mga kawalang hiyaang ginawa nila. Sabihan ba namang unggoy ang mga puti? Remember? Di ba? Ngayon, ano ngayon? 3J Show ulit Yung kayabangan din ni Tulfo sa Senado na kung makapagsalita sa mga iniimbestigahan nila, akala mo naman sila lagi ang nasa itaas. Darating din ang panahon na iilalim din sila. Hindi naman masama ang mag-imbestiga sila, pero kung magkasta naman sa Senado, they act like God. Dati okay sa akin yan si Tulfo, pero simula nang naging senador, mas lalong yumabang. Natagal na ang yabang yun. Nelson Batalones, shout out sabi niya. Kawawang Pilipinas at mga Pilipino, pero yung mga sangkot sa korupsyon, walang kaso o huli. Di po ba? Diyos ko, maawa po kayo sa amin. Amin. Gising Pilipinas!